Maayong adlaw sa tanang mga Pilipino sa tibuok nasod ug sa nagkalain-laing parte sa kalibutan. Magandang araw po sa lahat. Ako po si Claudette Loreto at ito ang Valiente News. Araw-araw mula Lunes hanggang Biyernes sa ganitong oras ay ibabahagi namin sa inyo ang mga balita at iba't ibang impormasyon tungkol sa Office of the Vice President. Tuloy-tuloy sa pagbibigay serbisyo ang tanggapan ng pangalawang Pangulo sa lahat ng mga nangangailangan ng mga Pilipino. Sa tulong na rin ng 10 satellite offices ng OVP sa bansa. Ngayong linggo, samahan nyo kami sa aming naging pagbisita sa Visayas Satellite Office na nasa Cebu City. Og atong sayron ang nahimong pag-implementa sa programa o proyekto sa OVP sa pagpanguna ni Vice President Inday Sara Duterte ug kung paunsa kini nakatabang sa katawhan sa Cebu. Narito ang report. Misyon ng tanggapan ng pangalawang Pangulo ang makapaghatid ng serbisyo sa mga Pilipino. Ngunit upang mailapit pa ang serbisyo ng gobyerno sa publiko, kabilang na nasa geographically isolated and disadvantaged area, minarapat ni Inday Sara Duterte ang pagtatag ng satellite offices na nakapwesto sa mga estratehikong lugar sa bansa. Mayroon ng 10 satellite offices ang OVP. 3 nito ang nasa Luzon, partikular na sa Cagayan Valley, Pangasinan at Bicol. Mayroon din sa Eastern Visayas at sa Panay at Negros Islands. Di rin napag-iwanan ang mga taga Mindanao dahil nagtayo ang OVP ng satellite office sa rehiyon ng Caraga, Western Mindanao, Bangsamoro Autonomous Region Muslim Mindanao o BARM at Southern Mindanao na makikita sa Davao City. Nagbukas naman ng 2 extension offices ang OVP sa Lipa City, Batangas at Tondo, Manila. Nito lamang Hunyo, nabigyan kami ng pagkakataon na bisitahin ang OVP Visayas Satellite Office na makikita sa Cebu City. Alas 8 pa lang ng umaga ay marami na sa ating mga kababayan ang tumutungo dito sa tanggapan ng pangalawang Pangulo sa Visayas, partikular na sa Cebu City upang humingi ng tulong. Karamihan nga sa kanila ay mula pa sa mga malalayong barangay sa probinsya. Ngunit hindi lang pala bukas ang OVP Visayas Satellite Office sa mga taga Cebu, ngunit pati na sa ating mga kababayan na mula pa sa Bohol at Siquijor. Nagkausap namin itong si Efren. Sabi nito, nais niyang idulog sa OVP ang reseta para sa kanyang mga kinakailangang gamot. Actually, na ko yung maintenance. Miski pag-check up na ko instead nga sakura akong executor, pag-check up na ko na dugangan na, taas na akong pressure, blood pressure. So nadagan akong maintenance karon. Pero salamat sad kaya na programa ni BP Sara. Dako kay katabang ni mga katauhan labi na diri sa Cebu. Nakilala rin namin dito ang senior citizen at dating overseas Filipino worker na si Tatay Nilo. Kwento niya, dumaan siya sa angioplasty noong 2016, isang proseso upang matanggal ang mga nakabara sa kanyang puso. Retired OFW ko, then so naglisod na ko sa financing sa bahin sa akong maintenance, so niduol ko diri sa kuan ni OVP sa ni Sara Duterte kay siyempre akong mga notisya nga nindot ang tabang. Maayo ang tabang, dako ang ikatabang. Ngunit di lamang si Efren at Tatay Nilo ang natulungan ng OVP. Dito sa Barangay Kiot sa Cebu City, nakausap namin si Mami Allen. Habang kalong ang kanyang anak na si Baby Amara, binalikan niya ang naging sitwasyon ng sanggol nang isinugot ito sa ospital dahil sa pneumonia noong Hunyo. Kwento nito, biglang nilagnat si Baby Amara at hirap itong huminga. Kabala ka dyan ko mamuoy, as in, ako kasabot na makaingon ko nga, sala siguro na ako, kay
napainom na ko siya og tambal kay nya human gipakuan pa jud nako gipainom pa jud nako og tubig so nabalaka ko mo nang sige ra po sa kog tabi-tabi sa kong anak na magpakusog siya nga maayo jud siya ba para di nami magdugay sa ospital. Nagpapasalamat man sila na naging maayos ang lagay ni Baby Amara. Sabi ni Mami Allen, naging hamon naman para sa kanila ang pambayad sa ospital. Lalo't umaasa lamang sila ngayon sa kinikita ng kanyang asawa na isang security guard. Kaya't malaking tulong aniya ang medical assistance program ng OVP. Dakong tabang amo ang OVP, tanang mga government assistance, dako jud kay tabang sa amo ang parte. Dako jud salamat kang Vice President Sara kay naa jud siya iyahang pakuan jud ba nga assistance sa tanang tao nga makaduol jud into migdali-dali. Mula Cebu City, tumungo kami sa bayan ng Mualboal sa Cebu Province. Dito ay nakilala namin si Tatay Romulo. Nakahiga at di na nakakalakad. Kanina na yung sitwasyon, kanyang asiman ko niya. Di na napigilan ni Nanay Imelda ang kanyang mga luha habang kinukwento sa amin ang sitwasyon ng kanyang asawa. Sabi niya, na-stroke si Tatay Romulo mahigit 1 taon na ang nakalipas. At duda nila dahil ito sa sobrang pagod ni Tatay sa pagsasaka na tanging pinagkukunan ng kanilang mga pangangailangan sa araw-araw. Ngunit mas lumala umano ang sitwasyon ni Tatay nang maaksidente ito. O nahulog siya gamay na. Kani ko yung agtang ani ma'am 16 magunay tahe. Kanina na yung sitwasyon, kanyang asiman ko niya. Kaya ko yung mga ligid-ilalin yung mga siman ko. Dahil sa mahirap na sitwasyon ni Tatay, sinubukan ng isa nilang kamag-anak na dumulog sa OVP upang mabigyan ito ng wheelchair. Di naman sila nabigo dahil tinugunan ito ng opisina. Kanang pag-asnat nga ligid lalim, prabuyag sa gamay man pagkabug-asa man kung bukton puy-puy yung kaayo ay. Labaw po dyan na, wamog yun na katabang yun ma'am, ang wheelchair niya kay anak man siya dito. Sa wala pag yun na ma'am kay wala na siya ibang bangon. Pwede na siya palingkuron na kung wala na siya ingog kagawas. Hopefully daghan pa siya matabangan ng mga like paresingon ani nga financially not capable gyud to buy like sa mga ingana and then daghan pa matabangan ng mga tao. Sina Efren, Tatay Nilo, Baby Amara at Tatay Romulo ang isa sa mga maraming dahilan kung bakit patuloy na nagsusumikap sa pagbibigay serbisyo ang tanggapan ng pangalawang Pangulo. Hangtod nga adunay Pilipino nga nanginahanglan og tabang, maningkamot og magpabilin nga abli ang buhatan sa Vice Presidente aron nga makatabang sa paghatag og solusyon sa mga problemang atong ginaatubang. Bukas, kilalanin din natin ang iba pang Pilipino na nagpakita ng pambihirang katatagan sa kabila ng mga binabatong hamon ng buhay. Para sa karagdagang detalye at impormasyon, maaaring bumisita sa aming website na valiantinews.com o mag-subscribe sa aming official YouTube channel na Valiante News o di kaya i-follow ang aming official Facebook page at X. Muli ako po si Claudette Loreto at ito ang Valiante News. Lahat para sa Diyos, sa bayan at pamilyang Pilipino.